canopy installation tayo. Ano nga ba yung kagandahan at ano nga ba yung kailangan sa canopy installation? So ang purpose kasi ng canopy natin, ito yung magsisilbing pinaka sombrero o kaya naman kumbaga pinaka shield ng bintana natin. Yung paglalagay niyan ay meron tayong tinatawag na possible neto pagka umulan, lalo na kapag walang bulada po yan, ay ito po yung magsisilbing pinaka sombrero niya dito sa may bintana natin. Kung napapansin nyo, meron tayo dito. Ano nga ba yung silbi nito? At ano nga ba yung trabaho niya? Bakit nga ba maraming nagpapa-install ng canopy? Alam mo kung bakit? Ganda umaga. Hindi pa tayo okay, pero pinilit kong bumangon muna. Kailangan ma-check ko yung mga gagawin nila dito sa site. Ayan nga po. So ito na yung ginagawa nila, yung ating canopy. So nagbabakal, tapos popormahan, diretso buhos na ho yan. Ang kagandahan ng mga yan, nakasabay yan sa biga at saka sa ating lintel beam. So andito kami sa may bakanteng lote na to. Actually, yung nagmamayari din kasi nito ay kapatid ng kliyente natin dito, na kung saan siya din ang nag-asikasa sa atin para dito sa may proyekto natin dito kay Ma'am Jen. So papabakod niya na to. So ito syempre yan na yung magiging bakod niya dyan sa kabila. Bali ito lang, mag-EL lang dito para kung sakali at least kung gusto niya ng patayuan to, nakabakod na. Hindi ko wala lang kung asan yung mohon, pero wala kami makita mohon dito, kahit istaka wala. Ganun din doon. Okay, so bibigyan ko na rin kayo ng update dito sa site natin. So ito yung mga ginagawa ngayon. Yan, pagpoporma para dito sa may canopy natin. Tapos lalagyan natin ng electrical sa salandra dito. Ayan yan. At ito, cladding to. So yan yung isang iaabang natin dito. Ito bintana yan, malaki yung bintana niya. And then doon. Okay. Ito, bibigyan ko rin kayo ng tip dito kung ano yung kagandahan niya sa paggagawa ng canopy na kung saan dapat nakasabay sa buhos. So isang bagay na dapat natin ginagawa. So dito, ito lang naman papalitadahan. Ito yung main entrance niya. So dito tayo, pasok tayo. Yan. Kitang-kita na yung luwang ng proyekto natin. So nagpe-prepare na rin kami para sa kisame nito. Kasi mauna na yung antay lang natin dumating yung insulation foam nito. Actually may paraan kami para dyan sa may insulation nito. So hindi namin siya nilagay dun sa may taas niya. Basta yun na yun. At para abangan niya. And then dito naman, ayan, okay na rin dito. Ito, antay na lang yung curing nito. Magpipintura na rin kami dyan. So may sasabay na rin namin. And then ito yung mga door jamb niya. Yan na yung mga pinapagawa pa lang natin yan. Kasi matagal matuyuan. Then dito, ganun din sa electrical net. Electrical net isasabay na kasi namin sa ceiling niya para sabay-sabay na. Tingnan niyo naman, no? So hindi pa to finish, first coating pa lang ho yan. Yung kisame na lang talaga yung gagawin natin para makapag-tiles na ho tayo. Then okay na. Tapos yung door jamb, pintuan, yun lang naman na. Kasi dito sa labas, ginagawa na natin yung pintura na rin niya. Ayan o. So lahat yan. Okay. So patapos na rin o kami. Actually yung spandrel natin, mag-isa lang gumagawa niyan kasi kailangan may mga gumagawa bawat parte. Kasi syempre yung mga worker din natin sa ibang site. Kaya okay lang din naman yan kasi ayan, kumbaga umiikot lang siya. Ngayon patapos na. Patapos na yung ginagawa. So hindi mawawala yan yung paglalagyan natin ng metal sa middle niya to make sure na mas maging matibay. So napapanood nyo naman yan sa mga last videos natin o previous videos natin. Okay, so na-cure naman na to, lahat naman na. So ito, dahil hindi na palitadahan to, ayan, magkakaroon talaga ng ganito.
Okay? So, ang ginagawa namin dyan, may grooving yan. Tapos nilalagyan namin yan ng pandikit. So, canopy installation tayo. Ano nga ba yung kagandahan at ano nga ba yung kailangan sa canopy installation? Ang purpose kasi ng canopy natin, ito yung magsisilbing pinaka sombrero o kaya naman kumbaga pinaka shield ng bintana natin. Isang bagay din ay magpapaganda rin dun sa mga bahay natin na kung saan kailangan matibay din siya. Hindi po yung paglalagay lang natin ng canopy na kung saan itsura lang yung nahabol natin. Hindi po. Ang purpose kasi nito kung sakali yung paglalagay niyan ay meron tayong tinatawag na possible nito pagka umulan, lalo na kapag walang bulada po yan, ay ito po yung magsisilbing pinaka sombrero niya dito sa may bintana natin. Itong canopy natin na to ay usually nakikita natin sa mga bahay na kung saan kahit na walang bulada yan o kaya box type o kaya naman may bulada kagaya nito, no? Kung napapansin nyo meron tayo dito. Ano nga ba yung silbi nito? At ano nga ba yung trabaho niya? Bakit nga ba maraming nagpapa-install ng canopy na kung saan kahit na sabihin natin na ito ay bungalow o kaya ito ay nasa dalawang palapag, ay gusto nila may ganito. So magsisilbing disenyo at the same time bentahe para sa lahat. Alam mo kung bakit? Sa ibang bansa ang ginagamit ang canopy kung sakali po na merong snow. So ibig sabihin nakakapag tulong dun sa may bintana natin para hindi direct na mapupunta yung snow dito sa may mga bintana natin. At the same time, kapag ka may bagyo at meron ding ulan na kung saan ito rin po yung magsisilbing shed ng ating mga bintana. So malaking bagay po ito. So yung canopy natin na to ay makikita mo usually sa mga bahay na kung saan moderno na. So meron din namang gumagamit nito dati, kaso nga lang iba ho yung disenyo. Yung mga canopy na to makikita mo usually, sabi ko nga ngayon moderno na kung saan kahit na may bulada na, kahit na box type, high-rise building, may mga canopy na kung saan malaking bagay ito para makapagsilbing protection sa ating mga bintana. So yung kumbaga hahabol din kasi ng karamihan yung kumbaga itsura na rin kasi nagpapaganda talaga to. Bawi tayo dito sa may part na to. Ang canopy mga kamusta, napakalaking bagay po to, no? So hindi naman po pwede na may canopy based lamang doon sa kung ano yung gusto mong sukat. Meron din tayong sukat na sinusunod dyan para to make sure na mapapakinabangan mo o kaya naman baka mamaya naglagay ka lang ng ganyan para magkaroon lang ng itsura pero baka mamaya over design naman siya. So anong purpose ng ating canopy maliban sa mga nabanggit ko kanina? So ang purpose din kasi ng ating mga canopy, ang canopy kasi nakikita yan usually sa mga bagay o kaya part na kung saan ang tama ng liwanag o kaya tama ng araw ay siyang laging tinatamaan. Kung saan kagaya nito, ang pagsikat ng araw mula doon papunta o kaya naman ibig sabihin matatamaan niya dito. So malaking bagay po yun. So yung sunlight na yon, maproproteksyonan niya yung mga ilalim ng bintana natin. Kagaya nito, nagsilbing disenyo lang dito sa may taas niya kasi yung bintana mababa lang din naman. So ibig sabihin yung nandito ay disenyo lamang, pero yung nandito ay talaga mapapakinabangan mo dahil yung mula dun sa may overhead ng ating mga bintana ay tumaas lamang po ito ng halos nasa 25 cm na kung saan yun po yung meron talagang silbi sa paraan ng paglalagay ng mga canopy. Based sa design natin, ito po ay sinundan lang po namin dahil sa taas na itong bintana na to at dahil yun din yung required o kaya sabihin na natin yun po yung ginawa ng ating architect na kung saan nagdisenyo rin ng bahay na to, di ba? So yun po yung kagandahan niya. Pagdating sa ulan, pagdating sa snow, kung may snow dun sa lugar ninyo o kaya sa ibang bansa. Sa ibang bansa, no, hindi ko po binabanggit dito. Pero kung nasa Mount Olis ka, malaking bagay po yan. Lalo na kapag ka nandyan ka sa malamig na portion o kaya malamig na parte, no? So pagdating din sa hangin, malaking bagay din po yan kasi pwede niya ma-distract yung hangin kung sakaling manggagaling sa taas papunta dun sa mga bintana natin. Okay? So yung canopy natin usually ginagamit natin dyan na lapad niya ay nasa 40 cm o kaya naman mas malapad ng halos umaabot ng 50 cm. Pero make sure na mas maging matibay o kaya matibay yung nilalagay nating canopy. Paano nagiging matibay? Ang paglalagay kasi ng canopy, nilalagyan natin yan ng bakal.
Meron naglalagay o kaya gumagawa kasi na binabarenahan lang yung wall. Tapos doon na nilalagay. Nilalagyan ng pako o kaya naman yung laki ng ating mga rebars na kung saan 10mm, yun po yung tinutuhog. Tapos nilalagyan lang ng pandikit. Minsan, yun po yung nakakadisgrasya. Kasi ang canopy kasi natin made of concrete. Meron ding metal. Pero kung konkretong pinag-uusapan, huwag kang gagamit ng tuhog-tuhog lang o kaya dikit-dikit lang. Kasi ang posibleng mangyari po niyan, baka ang inaasahan mo na makakatulong at magpapaganda sa bahay mo, baka naman disgrasya ang aabutin mo. Isang bagay para at least maiwasan natin, maglagay ka na kaagad, mag-abang ka na kaagad habang ginagawa yung mga lintel beam na yan, na kung saan yung lintel beam na yan, yun ang magsisilbing lakas din o kaya kapit din, na kung saan yung nilalagay natin sa mga overhead ng ating mga bintana, para to make sure na hindi naman po magkakaroon ng kumbaga yung loading ng ating mga overhead ng mga bintana ay napupunta dun sa mga bintana mismo, kasi walang lintel beam, na kung saan yung lintel beam na rin natin doon din natin kinakapit yung ating canopy, no? So yun po yung mga ginagawa natin. So nabanggit ko kanina, meron din naman tayong ibang klase ng ating mga canopy. Sabihin na natin metal, ginagamitan ng tubular, angle bar o kaya naman channel bar. So depende ho yan kung paano yun pagkakagawa. Pero ang pinakamatibay sa lahat, isama mo sa buhos yung bakal na abang na yan. Ang distansya ng ginawa namin dito halos 15 cm para mas maging matibay. So yun po yung nilagay natin dyan, mga kamusta, no? And hopefully makatulong yan para sa inyo, lalo na kung gusto nyo magpalagay ng canopy. Hindi po dahil sa design nyo lang. Ito po yung mga katulong para sa ating mga tahanan na maproteksyonan yung mga nilalagay natin dyan. Siyempre, gagasto ka na, sabi nga, isipin na rin natin kung ano yung ikakaligtas at ikakaganda ng tahanan natin. Okay? So, yun lang mga kamusta, no? So, eto, inaabangan na rin namin para sa electrical niya. Kasi nga, sabi ko nga sa tropa, wag nang lagyan ng junction box. Kasi, paano kung maliit yung bintana? Maglalagay ka ng malaking surface pin light? Hindi. So, maglalagay ka ng panibagong takip para matakpan yung butas niya? Hindi. Gagawin natin, direct butas na lang para kahit maliit o malaki yung surface pin light na ilalagay mo, kasi hindi ka naman maglalagay dyan ng naka-embed hindi mo naman pwede butasin yung konkreto, di ba? So ang gagawin mo dyan, expose yan, o kaya naman gagamitin talaga dyan ay surface pin light, na kung saan yun po yung magpapaganda rin sa mga tapat ng bintana natin, na kung saan nakatapat siya mismo. So ibig sabihin may liwanag pa yun. Okay? So magandang araw sa inyo lahat.